Hi guys, Minap Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so base sa mga barahan na to, parang sinasabi na meron kang option, may choice ka. Okay, hindi ko lang alam kung pinagpapaliban mo ba itong mga pagpili mo na ito. Parang hindi ko alam kung may hinihintay ka ba na manumbalik sa'yo. Kaya parang hindi ka makapili, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Okay? Some of you maaaring right now is single, separated, ganyan. Parang inaantay nga ninyo siguro na bumalik sa inyo yung person nyo. Pero mukhang hindi nga ito nangyayari. So, Seven of Cups is saying may iba ka pang choice. May iba ka pang pwedeng gawin na hindi lang yung nag-aantay lang dyan, umaasa na bumalik sa'yo yung tao na inaantay mo. Okay? At isa sa mga choices na maaaring dumating nga sa'yo ay Ace of Cups, new beginning, new relationship. Okay? Or new emotional connections, parang ganyan. But we have here the Nine of Swords, Three of Swords, and Four of Pentacles na parang you are holding on to the pain, to the past, na hindi mo maalis sa isipan mo, na hanggang ngayon iniiyakan mo pa rin, hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin, but still hindi mo ito ma-let go at umaasa ka pa rin nga na balikan ka. Okay? And then we have here the Tower, the King of Cups, and the Hangman. So dahil dyan, para ka na nakastay dito sa mundo na magulo yung isipan mo, or pwedeng walang nangyayari sa'yo, kung tutuusin nga, merong nakalaan sa'yo dito na ibang tao na pwedeng magmahal sa'yo ng tunay, but hindi ito dumarating, nakahang siya. Again, sinabi ko na dun sa una na parang dinidelay mo, okay, itong pagdating nitong tao na to sa'yo. And then we have here the Knight of Swords and the Emperor. So, kung halimbawang kikilos ka at gumawa ka na nga ng choice at pagtibayan mo yung loob mo, posible na may mga bago nga na mga opportunities or new beginnings na darating sa'yo. But again, Five of Cups, andyan ka lang, hindi ka gumagalaw. Masyado kang nakafocus sa kung ano yung nangyari na hindi maganda, masyado kang nakafocus sa kung ano yung nawala sa'yo. Okay? Kaya, ayun, parang status ko ka. Parang walang nangyayari sa buhay mo. Kasi ayaw mo na gawan ito ng paraan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? We have here the Nine of Pentacles, the Ten of Swords, the Knight of Swords, and the Ace of Pentacles. Okay, so kung ikaw ay single right now, or kahihiwalay nyo lang or something, basta parang hindi kayo committed to anything or anyone.
Okay? Maaaring sa mga susunod na mga araw, mas maging masaya, mas enjoyable para sa'yo, na parang nagagawa mo yung mga gusto mo, na-enjoy mo yung sarili mo, okay? Naaalagaan mo yung sarili mo, na parang walang kaproble-problema, na parang lahat ng problema mo ay nalulutas, ganyan, or nawawala, na parang ang dali-dali ng mga bagay-bagay. Okay? And then we have here the Ace of Pentacles, which means merong opportunity na darating sa'yo or a new beginning. Pwedeng it has something to do with your career, finances. Pwede rin naman na it is something about love. Okay? And then we have here the Page of Wands. Yeah, merong fire sign dito who might get interested with you. Ay, hindi. It's from your past. Or pwedeng kakilala mo na before na bigla magkaka-interest sa'yo. Na pwedeng hindi niya sinasabi sa'yo na gusto ka niya, pero this time siguro nagkaroon na siya ng lakas ng loob na umamin sa'yo. Pwede rin naman na may pinagsisisihan itong tao na to na ginawa sa'yo, kaya siya ay makikipag-reconcile with you at susuyuin ka niya. Okay? And then we have here the Five of Pentacles, the Four of Wands, and the Magician. Pero ikaw, medyo parang nilalayo mo yung sarili mo sa kanya. Okay? Para kang nanglalamig dito sa tao na to. Pero itong tao na to, parang gagawin niya yung makakaya niya para kumbaga bigyan mo siya ng chance. Okay? And then we have the Seven of Pentacles and the Ten of Cups. So, maaaring in a way, pahihirapan mo siya or parang hindi mo siya agad sasagutin or hindi mo siya agad babalikan. Parang you will take things slow. Okay? And yung pag-take things slow mo, maaaring maging maganda yung resulta nito. Maaaring magkaroon kayo dito ng matiwasay na pagsasama. Okay? And then we have here the King of Pentacles. Kumbaga, kailangan mo lang siguro ng panahon para mapatunayan nitong tao na to na talagang seryoso siya sa'yo at committed siya sa'yo. Okay? Kaya siguro, for now, just enjoy being single. I-enjoy mo na nililigawan ka, sinusuyo ka, ganun. Na gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa kapag meron kang karelasyon. Okay? So, take things slow mo with this person. Wag ka kaagad bibigay sa kanya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Sun, the Two of Pentacles, the World card, and the Temperance card. Okay, sa mga susunod na mga araw, maaaring makaramdam ka naman ng positivity or ng happiness. Okay? Pero, parang meron ka ditong pagkakabisihan din or parang binabalance mo yung sarili mo dito, yung life mo. Maybe busy ka sa career but still you can find time to enjoy yourself, to rest, ganon, to travel, ganyan. Na parang everything in your life is becoming more peaceful and harmonious. And then we have here the Judgment card, the Page of Pentacles, the Three of Wands, and the Tower. Okay, so parang sa mga susunod na mga araw, nagiging maganda yung mga pananaw mo, yung decision makings mo. Parang mas nagiging wise ka, ganyan. Especially with dealing with other people. And there is a chance na
may magre-reach out sa'yo, makikipag-usap sa'yo na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or it can be someone who is immature or younger than you, na this person, kumbaga parang gusto niya na i-take yung relationship ninyo into the next level. Pero, ayun nga, since nagiging mas wise ka sa pagdidesisyon mo, pwede siguro na ayaw mo muna or aayawan mo muna na magkaroon kayo ng much deeper connection because parang ini-enjoy mo yung peacefulness mo ngayon as compared to being with this person na alam mo na it might cause disaster or ruin yung pagiging masaya mo. Or, yeah. And then we have here the Hermit. So talagang medyo wise ka dito, nag-iisip ka dito. Again, these are all thinking cards, which is very, very good. Okay? Na parang iniisip mo yung kapalaran mo, yung mga magandang nangyayari sa'yo. Kung may mga maganda ba na mangyayari, kung halimbawang babalikan mo itong person na ito, or kung makikipag-relationship ka ba sa kanya. Okay? And then we have here the Knight of Cups and the Fool. So, patuloy naman itong tao na to na manunuyo sa'yo until such a time na parang siguro yung mawala yung hesitations mo sa kanya. Na parang feeling mo talaga wala ka nang dapat pang problemahin pa. Pero we have here the Eight of Cups Pwede rin siguro na ibig sabihin nitong si the Fool kahit nanunuyo siya sa'yo, wala ka nang pakialam sa kanya. Kasi you know na hindi mo mararamdaman sa kanya, hindi mo makikita sa kanya yung happiness and contentment na hinahanap mo. Kaya pwedeng this is a sign na you are going to walk away from this person kasi mas importante sa'yo yung inner peace mo or yung peace of mind mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.